Mga pangarap, liwanag at dilim. Sa panahon ng kadiliman, maraming naghihirap, tahimik, ngunit napapahamak. Subalit darating ang araw na magbabago ang lahat. Magliliwanag ang kadiliman at ang mga nakalimutang tinig ay muling maririnig. Kaya huwag niyo akong salingin. Narito ang kwento ng mga taga San Diego. Ang kwento ng liwanag at kasinungalingan. Sa bahay ni Don Santiago de los Santos, na higit na kilala bilang Kapitan Tiago, nagsisimula ang lahat. Ay, nakakainis na bansang to. Pamamahala dito, sobrang layo sa Madrid. Puro Indio. Ayoko sa kanila. At isa pa, 2 taon ako naging paroko sa San Diego. Pero nung umalis ako, sobrang kakaunting sumama sa akin. Mga ingrates. Padre, magpinay-pinay ka. Tandaan mo, nasa ilalim tayo ng buko ng isang Indio. Tama siya, Reverensya. Baka magkandang sa'yo si Kapitan Tiago. Huwag kayong mag-alala. Matagal nang hindi tinuring ni Tiago ang sarili niya bilang isang Indio. Tsaka, tayo na naman nandito. Magandang araw, Kapitan Santiago. Magandang araw, Iyo. Mga Ginoo, binibini, ikinanalugan kong pakilala sa inyo si Crisostomo Ibarra, anak na nasira, Don Rafael Ibarra, galing sa Europa matapos ang 7 taong pag-aaral. Pinagagala ko kayong makilalang lahat. Upang nagkamali ako, patawad ng Reverensya. Iyo, hindi mo kailangan magpakumbaba. Pero hindi ko naging matalik na kaibigan ng mama. Ikaw pala anak ni Don Rafael Ibarra. Isa siyang mabuting ama. Ibarra, marami siyang naitulong sa aming bahay. Maraming salamat po. Ang iyong papuri ay isa mo. Nagbibigay sa akin ng liwanag sa kabila ng kanyang pagkawalan at kinalulungkot ko na hindi ko na siya nasilayang muli sa kanyang mga ulinara. At sa gitna ng kasiyahan, Mga mahal kong panahon, maraming salamat sa inyong paglalo. Handa ng hapunan, halina at kumain tayo. Ilang taon kang mawala sa bayan, Senyor Ibarra? 7 taon po, Senyora. Opre, sigurado akong nakalimutan mo ng ating bayan. Tama ba, Senyor? Hindi po. Sa katunayan ay araw-araw ko itong iniisip habang ako'y nasa Europa. Ang ating bayan ay nagsisilbi ng inspirasyon po sa amin. Bakit ka pa nagpunta ng Europa? Kung wala ka rin namang natutunan. Sayang ang pera mo. Salamat po sa inyo, Reverensya. Ang inyong pagdalas na pag-alaw sa aming tahanan ay nagdala ng saya sa aming pamilya. Patawad, hindi ko sinasadya. sa kabila ng pagkukunwari at kasiyahan, malinaw na may namumuong tensyon. Ang hapunang ito ay simula lamang ng mga tagpong magpapabago sa kapalaran ng San Diego. Sa bahay ni Kapitan Tiago ay naghihintay si Maria Clara kay Crisostomo Ibarra. Puno ng kaba ang kanyang puso habang tinitingnan ang tanawin mula sa bintana. Mahabaging Panginoon, ano kaya ang dahilan ng kanyang pagkahuli? Naiinip na ako. Sa wakas, dumating din si Ibarra. Ang kanyang tindig ay nagpapaiwating ng pagod, ngunit puno ng sigla. Magandang araw ho, Kapitan Santiago. Magandang araw, Iyo. Maaari ko ho ba nga mabisita ang inyong anak na si Maria Clara? Clarita, anak, andito na si Crisostomo. Mag-usap kayo sa azotea. Napakaswerte natin. Dahil pinagkasundo na tayo ng ating mga magulang. Ikaw ang pinakamaganda at umating sa buhay ko, Maria.
Napakatamis na tila mo iparang. Siguro ay marami ka nang natikal para tayo sa palabas. Huwag pa ako maghahanap ng iba, Maria. Ikaw lang ang mahal ko. Sinungaling. Hindi ako naniniwala. Maniwala ka, Maria. Ngunit kailangan ko nang umalis. Meron pa akong pupuntahan sa San Diego para sa Todos dos Santos. Naiintindihan ko. Mag-iingat na sa iyong paglalakbay sa sentong ako. Mag-hospital ako. Kinaumagahan ay aalis sina Tia Isabel at Maria Clara na makasalubong nila si Padre Damaso. Maganda ako umaga po kay Vanessa. Malamig sa inyo. Baka may pupuntahan kayo. Pupunta po kaming veterino pa kunin yung mga naiwanan yung mga nagkakita. Bueno, sige. Pero, kakausapin ko muna ang wala. Naway, tikas pang yung gaya. Maraming salamat po, Reverend. Pagkalis ng dalawa ay pumanik si Padre Damaso sa bahay upang kausapin si Kapitan Tiago. Padre, ano po inyong sadya? May nais ang sasabihin sa'yo. Pero doon tayo, para mo lang makakarinig. Sa'yo po. Tandaan mo ang sinabi ko, Santiago, para ilusin ang kapakanan. Naiintindihan ko po, Padre. Masusunod ang iyong gusto. Sabi ko na nga ba, ako masusunod. Sa itaas ng kampanaryo, pinapatugtog ng magkapatid na sakristan ng kampana. Pagod na pagod sila, ngunit patuloy sa kanilang trabaho. Crispin! Hilahin mo ang lupit na mabuti! Saka, mapahinga na tayo. Kanina pa tayo nagpapakampana. Hindi pwede, Crispin! Papagalit niyan tayo na sa Pistan Mayor! Kaka, magkano bang sweldo mo ngayong buwan? 2 reales lang, Crispin! Kung ibigay mo na kaya sa kanila, para di na tayo guluhin tapos na nawawalan ginto. Hindi pwede, Crispin! Ang halaga ng ito ay 32. Kahit ibigay mo pa ang buong sweldo ko, hindi pa rin kasya. Natatakot ako, Kaka. Ang sama nila. Sana huwag na tayong masakristan. Sabihin mo kay Inang na may sakit ako. Biglang dumating ang sakristan mayor. Galit, naggalit. Mga pasuway! Ikaw, Basilio! Magbumulta ka dahil mali ang tunog ng kampana. Ikaw naman, Crispin, hindi ka makakauwi hanggat hindi mo ipinabalik ang ninakaw mong ito. Wala po akong ninakaw! Aray! Aray! Walang magawa si Basilio kundi ang tumakbo at iwan ng kanyang kapatid. At sa gabi ngayon, nagsimula ang trahedya ng magkakapatid. Samantala, sa maliit na dampang ni Sisa, masaya niyang inihanda ang hapunan para sa kanyang mga anak. Sa kabila ng kahirapan, puno ng pagmamahal ang bawat galaw niya. Sigurado kung magustuhan ni Basilio at Crispin ang mga nagdako yung luto. Paborito ni Crispin ang tuyong pawilis at ni Basilio ang tapang ng kapira mo. Corito, ang sarap na amoy ng niluluto mo. Akin na yan! Pedro, mga sumanap natin! Wala ikaw magpakialam! Ako ang pamilya! Ako ang pamilya pamilya dito. Ako ang susunod! Nagpakatago na ako magluto! Wala akong pakialam! Pero Pedro, para sa mga anak natin yan. Wala nga akong pakialam. Ako ang susunod dito. At alam mo, itabi mo ko ng pera mula sa sahod ni Basilio. Naiintindihan mo? Sa kabila ng lahat, tiniis ni Sisa ang gutom at naghintay na lamang sa pag-uwi ng kanyang mga anak. Ang puso niya ay punong-puno ng pangangamba at lungkot. Si Crispin! Naiwan sa kumbento! Hindi ko po alam kung ano nangyayari sa kanya! Kawawa ka naman, anak! Bukas pupuntahan niyo siya sa kumbento! Kailangan naman kita, anak ko! Basilio, huwag mo akong iwan! Kinaumagahan, maagang pumunta si Sisa sa kumbento dala ang mga gulay na alay para sa kura paro. Magandang umaga po. Nandito po ba si Cora Coroco? Nandito ka na naman? May sakit ang kura.
Hindi mo siya maaari makausap. Kung gayon, hindi na Crispin ang makausap. Huwag ka naman maang-maan. Alam namin na sa bahay mo na ang anak mo. Wala si Crispin sa bahay. Maawa ka! Sa dampa ni Narcisa, dumating mga Guardia Sibil, galit na galit. Ikaw ang nangalang ka! Wala akong kasalanan! Hindi mo siya kilala! Wala akong kasalanan! Bumili na! Kinulong si Sisa sa kwartel, ngunit pinalaya rin ng Alperes dahil sa kawalan ng ebidensya. Ngunit ang masakit na karanasan ay nagtulak sa kanyang unti-unting pagkapaling. Tila nawawala na sa katuluan si Sisa. Patuloy siyang naghahanap ng kanyang mga anak sa isang mundong hindi nakikinig sa kanyang mga hinaing. Kinaumagahan, si Ibarra ay nagtungo sa bahay ni Piloso Potasio upang humingi ng payo. Ang payapang lugar ay puno ng kaalaman, ngunit naroon din ang misteryo ng matandang pilosopo. Magandang araw ho. O Ginoo, nariyan ka pala. Ano ang may paglilingkod sa iyo? Maaari mo na ba akong pumasok? Sige, umupo ka muna. Maraming salamat. Inayos ko lang ho itanong. Napansin ko lang ho. Hieroglifiko po ba yung sinusulat ninyo? Oo, nagsusulat ako para sa inara. Hindi sa panahon nito. Ang mga tao na yun, walang pakialam dito. Ngunit balang araw, naniniwala ako na may mababasa ito ng mga talino na silahin upang mangnawaan na hindi lahat natutulog sa panahon. Hindi ba? E ano bang wika ang ginagamit? Tagalog iyo, mas mabisa kaysa sa Arabic. Mas mabilis maunawaan ng tao tayo. Ngunit iyo, natatandaan mo ba ang insidente tungkol sa buhaya? Para sa akin, sinadya iyong nangyari upang guluhin ang kasiyahan ng tao tayo dahil hindi siya ipitan. Nais ko po sana ang humingi ng payo. May balak po akong magtayo ng paaralan para sa aking bayan at bilang pag-alala sa aking kasintahan. Magandang plano, ngunit iyo, laging magtataan sa panahon ngayon, ang tumulong sa taong bayan ay tinuturing balik. Bakit hindi ka humingi ng payo sa tura o kapitan? Mas makapangyarihan sila. Naniniwala ko akong matutuloy lahat ng aking mga plano sa kabila ng mga sagabal. Hindi ko kailangan yung mukod sa mga mapapabusong kapangyarihan. Kung ganon, pagsikapan mo, handa ka dapat sa kahit anong mangyari kung mabigo ka at ginawa mo ang nararapat ka. Maraming salamat po sa mga payo. Ako'y tutuloy na po sa kura. Kinagabihan ay dumalaw si Elias kay Ibarra upang magbigay ng babala tungkol sa mga lihim na kaaway ni Ibarra. O Elias, tuloy ka. Magandang araw sa inyo. Magandang araw. Hindi ko inaasahan ng inyong pagdating. Senyor, mag-ingat po kayo. Kaya hindi kami bigyan ng makaway. Hindi na ito ang nagsabi sa akin na yan. Ngunit ka. Sino bang dapat kong bantayan? Ang mga kaway yung tinatago sa likod ng mabasihan niyo. Isang tao malinaw. Huwag ka magpapakita sa kanila na nag-iingat mo upang hindi nila makita ng nara. Pinalulong ko po nangyari sa tao yun. Ngunit kung nabubuhay lamang siya, pinagurado matutulungan niya tayo. Kung siya'y nabuhay, malamang ay nagtago naman sa balungtod na sistema. Ngunit senyor, huwag kang magpapabaya, lagi kang magiging. Maraming salamat sa iyo, paalala. Yes. Sana magkita tayo ulit. Oo, senyor. Paalala. Makalipas ang ilang araw, isang piging ang inihanda upang ipagdiwang ang natapos na paaralan ni Ibarra. Ngunit ang kasiyahan ay nagdulot din ng tensyon. Napakaganda ng inyong proyekto, Senyor Ibarra. Malaki ang may itutulong nito sa ating bayan. Maraming salamat. Bakit hindi nyo ituloy yung pinag-uusapan? Nakakatawang isipin na isang Indyo magpapatay ng mga. Padre,
Ang proyekto ni Ginoong Ibarra ay nangangailangan ng eksperto. Hindi ito biro-biro. Eksperto? Sa pagkakaalala ko, ang paralan ay 4 na pader at 1 bubong. Sino nagsabi ng kailangan ng eksperto? Walang sino man ang pwedeng umalpusta sa aking ama. Sa kang demonyong nagbabanal-banalan! Sinyal! Huwag kang magkakasala! Crisostomo, maawa kang! Para sa akin, hayaan mo na siya! Binitawan ni Ibarra si Padre Damaso at mabilis na umalis. Isang araw, si Don Crisostomo Ibarra ay humarap sa bagong Kapitan General upang magpaliwanag at humingi ng tulong. Ang kanyang determinasyon ay nagpakita ng pag-asa para sa kanyang bayan. Kamahalan, narito po si Senyor Ibarra. Nais po kayong makausap. Papasukin siya. Magandang araw, kamahalan. Kinagagala kong makilala ka, Senyor Ibarra. Nabalitaan ko ang tungkol sa inyo ni Padre Damaso. Huwag kang mag-alala, Ibarra. Hanggat ako ang namumuno, walang gagawa na masama sa iyo. Maraming salamat po, kamahalan. Labis ko pong pinahahalagahan ang iyong kabutihan sa akin. Konektado ka ng pamanaan, Senyor Ibarra. Mabuti na yun sa akin kalumaki. Bueno, alis na ako. Meron pa akong pupuntahan. Mag-ingat ka sa iyong mga plano, Senyor Ibarra. Samantala sa bahay ng Alperes, si Doña Consolacion ay tila nagbabantay sa paligid nang marinig ang awit ni Sisa mula sa loob ng silid. Ang pag-ibig ko sa'yo ay laging ikaw lamang ang tanging Tawagin yung babae mo, Leo. Patayin na Tagalog na kanta yun. Gusto kong marinig kung gaano kapis ang buhay niya. Tama na! Nakakapis ang kanta niyan. Baliw! Sumayaw ka, baliw! Sumayaw ka, baliw! Sumayaw! Ano na akong gawa? Papigilan mo na yan! Ano kung bakit pigilan mo? Dali na babae ko sa bahay ko, Ibarra! Samantala sa bahay ni Kapitan Chaco, dumating sina Don Tiburcio at Doña Victorina kasama ang kanilang pinsan, si Linares. Ang kanilang presensya ay nagbigay ng kulay at intriga sa gabing iyon. Mawalang galang na po, ipinapakilala ko po sa inyo si Don Alfonso Linares, isang tanyag na abogado sa Madrid, isang mabuting tao at galing sa kilalang pamilya. Magandang gabi, Reverencio. May liham ako para sa iyo. Aba, ikaw pala hinaanak ni Carlicos. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita sa mga pangangailangan. Sa mga papang-asawa ko. Hindi naman ako nagmamadali, Padre. Pasensya na po, ngunit mauuna na po kami mga Pilipini at Ginoo. Maraming salamat. Ang gabi ngayon ay puno ng intriga at usapan tungkol sa inaharap ng bayan at sa mga balak ng mga may kapangyarihan. Habang naghahanap ang mga ito, sa isang gubat ay nag-uusap sina Elias at Kapitan Pablo ukol sa balak na himagsikan. Ang kanilang diskusyon ay puno ng tensyon at pag-asa. Kapitan, di naman kailangan dumanak ang dugo. Tutulungan tayo ni Senyor Ibarra ni parating Kapitan General. Hindi ako tiwala kay Ibarra. Ang tulad na abala lamang sa pagpapayaman at pakikipag-kaibigan sa mga may kapangyarihan. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Pag hindi magtagumpay, magpapasakop ako sa inyo. O sige, mag-ingat ka. Sana'y magtagumpay ka. At kung hindi, tayo'y maghihigante. Ang usapan ng dalawa ay tanda ng panibagong kabanata ng pakikibaka, isang pag-asa para sa bayan na puno ng sakripisyo at paghihirap. Ano ba sinabi sa akin? Hindi ba kasagot ako? Sa kinis ng aking balat? Ikaw ang labandera ng Alperes. Wala kang sinabi sa akin. Kaiinitan kita? Por Diyos! Ang iyong kulot na buhok ay nakakatawa. Parang malis na may parasang. Bumaba ka dito, labandera. Harapin mo ako. Kung hindi, tumigil ka na sa kabubunganga mo.
Gusto mo ng gulo? Hala, pagbibigyan kita. Sebastian, tumigil ka na! Magsitigil kayo! Mga parang kayong walang pinag-aralan, nakakahiya, kaya sinasalo. Ang alitan ng dalawang senyora ay nauwi sa kahihiyan para sa kanilang lahat. Ngunit nag-iwan din ng kwentong pag-uusapan ng bayan. Sa bahay ni Kapitan Tiago, nag-uusap sina Maria Clara, Linares, Sinang at Victoria. Ang kanilang usapan ay tila walang bahid ng problema. Ngunit hindi nila alam na ang masalimuot na balita ay paparating na. Tulad ni Ibarra ay marami ka na rin palang napuntahang bansa. Siguro ay marami ka na rin natutunan. Oo, senyorita. Marami pa pareho kami ng hilig ni Ibarra. Napakaganda talaga ng Europa. Linares, puntahan mo ang Alpares at hawan mo siya na sa akin. Hindi ako payag na malitin nila tayo. Bakit to, Victorina? Anong itong nangyari? Nilibak nila tayo. Kailangan mo kami pagtapos. Kung hindi, siwala ko mo pagkatao. Wala ko rin tatapos sa akin. Ano makalala? Ano gusto mo mag-ano doon yan? Bakit ako hindi Linares? Ang mga Alpares. Kung hindi ako payag. Ipakasin ko mo na para. Ibig ba sabihin ito ay hindi sige para aking mapapakasalan? Gusto ko, paano harapin ang ganitong kinabukasan? Sa bahay ng Alpares, dumating si Padre Salve na tila hindi mapakali ang kanyang balita ay nagdala ng kaba sa mga nakikinig. Alpares, may plano mag-aaral sa akin yung gabi. Sasaktan nila ako ng Kastila at papasukin ng kumbento. Sinuulit ko, bigyan mo ako ng mga pangalan. Magbanda ka ng mga gwardiya sa dakuman at ako ang bahala sa iba pa. Pero tandaan, ako ang dahilan kung bakit ka magtatagumpay. Habang nagaganap ito, dumiretso si Elias sa bahay ni Ibarra upang magbigay ng babala. Senyor! Senyor Ibarra! Alam mo ito yung data mag-aasa. Ikaw yung pagbibintahan nila, kailangan yung tumakas ngayon. Isa lang ako pupunta. Paano sa Maria Clara? Hindi ko siya pwedeng iwan. Mas mabuti pa mamatay, kaysa madamay siya. Kailangan sunugin natin ang kasulatan ng pagtago na kayo. At saka kilala ba si Don Pedro? Oo, siya ang aking minuno. Ba't mo siya tinatanong? Siya yung dahilan ng pagkasiyan ng pamilya. Akala ko siya yung pagpagbalsala ng Diyos. Yung mali ako. Gusto ko! Iligtas niyo kami sa kapahamakan! Handa ang aking masasakyan. Kailangan ko nang umalis ka agad. Ibarra! Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Ibarra! Naalala yung heart! Salamin ko! Inuhuli namin kayo sa Senyor Ibarra. Bakit? Anong kasalanan ko? Sa cartel na kayo magtatanong. Ulihin niyo siya! Pagkalipas ng ilang araw, dumating ang mag-asawang de Espadanya sa bahay ni Kapitan Tiago upang ipanakala ang kasal ni Maria Clara at Linares. Tiago, dapat magdaosin ng kasalan sina Maria Clara at Linares. Huwag mo lang magpalitan ba? Oo, ipagkasabi ko na ng dati sa malaking gasta. Awan ng masaya lahat. Mabuti ang pagtitay mo ng sulat. Naligtas naman ang isang person. Hindi maganda. Ginawan ko magpalitan. Habang nasa azotea, dumating si Ibarra na nakatakas ng pinasa. Patawan, napigitan lang kong pagpalitan yung sulat para sa iyo yung aso niya. Hindi ko kailanman na itataboy ng pagmamahal ko sa'yo. Ikaw ang dahilan kung ba't ako lumalaban. Hindi ko rin malilimutan talaga ang ating pagkakas. Ngunit, kailangan kong susunod. Tayo pupunta, Elias. Pupunta tayo sa bahay ng kaibigan ko sa Mandaluyong. May pera ako na tinago para sa'yo. Magagamit mo yung pang ibang bansa. Mang ibang bansa? Eh bakit kailangan kong umalis? Kailangan ko pang ipaglaban ng aking bayan. Sa ibang bansa, makakalayo ka dito sa mga panganib. Hoy! Sino kayo? Mga taas!
Maria, ano ba yung niniyakan mo? Hindi ka ba nagagalak na ikakasama ni Lares? Mahal niyo po ba ako, Padre? Kung gano'y tulungan niyo kung hindi matuloy ang kasal na ito. Anak, ginagawa ko ito para sa iyong kapakanan. Alam ko ang makakabuti para sa iyo. Hindi man ako makakasama kay Paray. Mas mabuti na lang mamatay na ako. O kaya'y magmadre na lang. Sa sakit ng kalooban, nawaba si Padre Damaso sa silid. Iniwang umiyak si Maria Clara. Sa kawalang pag-asa, pinuntahan ni Basilio ang bahay ng Alperes, kung saan niya nakita si Sisa na tumatakbo palayo. Hinahabol niya ito hanggat sa gubat. Ina! Ako ito! Oh! Anak! Ano nangyari sa'yo? Ina! 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 Ano nangyari sa'yo, Ina? Ina! 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 Basilio! Sunugin mo yung mga bangkay. May tinagawa ko ng ginto na magagamit mo sa pag-aaral mo. Tumingala si Elias sa langit. Bumigkas ng isang panalangin. Tuluyang nilagutan ng hininga. Ang gabing Noche Buena ay napuno ng dalamhati. Ngunit iniwan nila ang pag-asa para sa mga susunod na henerasyon. Mga mahal na panahon rin maraming Wala pa si Juban. Sumunod sa akin, mga ingrates. Tandaan mo, nasa ilalim pa yung Tama siya, wala siya. Lights, camera, action! hindi ka na, ito sunod kayo. Maraming tao, wala kayong magpalo. Magsitigil kayo, mga para wala kayong pinag-aralan. Luluwas tayo sa Maynila. Skandalo. Luluwas tayo. Camera roll, 3, 2, 1, action. Camera roll, 3, 2, 1, action. 1, action. Kapitan, di naman kailangan dumanak ang dugo. Di ba? Ako ito! Anak! Ano nangyari sa'yo? Anak! Hindi ka na ako classmate? Hindi ka kilala. Kinitche ba na ako? Walang sino man ang pwedeng umalipusta sa ating ama. Sa ang demonyong nagbabanal banayan! Wag!